paano ba ito mapakinabangan ang basag na LCD kahit patapon na siya? What's up mga idol? Sa video na to ay magawa tayo ng cellphone na nabasa ang LCD. Ayan, meron pong mga tubig sa ilalim. Napaayos na daw niya ito mga idol. Dati daw itong walang ilaw at nung napailaw may mga tubig daw sa ilalim. Ayan, kung napapansin nyo po, medyo malabo tingnan ang display. At kitang kita ang mga bakat ng tubig. At okay pa naman yung touchscreen mga idol. At dahil original pa ito, nang hinayang siya at gusto niyang maayos. At angat na rin po ang LCD. Kitang kita ang mga ilaw sa gilid-gilid. Ayan, kaya gusto po niyang ipaayos dahil functional pa naman ang touchscreen mga idol. At ayan, nalubat na nga siya. So gawin na po natin at nabuksan ko na nga ito mga idol at chinik ko. At nung nakita ko yung LCD mga idol, ayan, inangat ko na po siya. Wala ka nang makikitang tubig dahil nalinis na po ito dati. At nung inangat ko po yung frame ng screen, ayan, kitang kita po yung bakat ng tubig na natuyo na at kinalawang din po ang bandang babang ilaw. So possible mga idol na pinalitan po ito ng backlight, flex or cable. Ayan mga idol, kung napapansin nyo po, sunog po yung ilalim nito. Kitang-kita po yung mga kalawang na natuyo na po siya. At kaya po hindi nawala po yung mga tubig sa screen. Nandyan pa rin dahil ang pinalitan dito, maaring yung backlight flex lang. Dapat po para mawala talaga ang tubig, ayan, meron po tayong basag dito na LCD na katulad niya. Ang kailangan dito mga idol, yung buong frame ang tatanggalin natin. Yung walang bakat po na tubig kagaya nito. Kahit basag ito, may pakinabang pa rin. Ayan mga idol, kung napapansin nyo po, parehas na parehas po ito ng LCD. Ang model po pala nito ay Realme C3. Ayan, kung napapansin nyo po mga idol, paano ba ito mapakinabangan ang basag na LCD kahit patapon na siya? Ayan, meron po tayong basag at yung pinaka-frame ng LCD nito ay mapapakinabangan pa. So yun po yung kunin natin at ilipat natin doon sa may basa. At ayan, ang kagandahan po dito, replacement na po ito. Madali na po iangat ang pinaka-frame or yung LCD filter niya. So importante po ito mga idol para yung basa niya hindi na po makikita mamaya. At ayan, naangat na po natin ang pinaka-frame. So tanggalin po natin. Ito po yung tinatawag na backlight flex. So yan po yung pinalitan kanina. Kaya yung mga tubig hindi po nawawala. So ito mga idol, buo na po ang ipapalit natin. Ayan, natanggal na po natin galing dun sa basag. At ayan mga idol, ito po yung original LCD ng may-ari na nakahinang pa. So ayan mga idol, kung napapansin nyo po, nahinang na rin po ang backlight flex. So ito po yung pinalitan kanina. Kaya ayan, kung napapansin nyo po, madali po siya natatanggal. Kasi kung hindi po yan pinalitan mga idol, talagang nakadikit po yan. So ayan, kung napapansin nyo, ito po yung nagbakat kanina. So dahil original pa ito mga idol, hindi pa ito natanggal. Ayan, tanggalin po natin, dahan-dahanin po natin dahil kapag nagkamali ka dito ay pwede po ito mawala ng display. At dahil original LCD po ito, hindi po matatanggal yan basta-basta. Ayan, kung napapansin nyo po, may mga glue pa na nakadikit sa itaas. So hindi po siya basta-basta matanggal. Ayan, kailangan po natin tanggalin yan mga idol para hindi din po yan bumakat doon mamaya sa bagong frame na ilalagay natin. At kailangan malinis din yan mga idol. So yan po yung tinatawag nilang Uka glue. Original na mismo na dikit na galing talaga sa mga original na LCD. Ayan, tanggalin po natin dahan-dahan mga idol at ingat po sa paglinis dyan. At kapag nasubraan nyo po yan sa diyan, baka mag-crack po yan. At masayang lang ang pinagpaguran mo. So ayan, nalinis naman po natin mga idol. So congratulations at sana may display pa po ito. At panoorin nyo po ang dulo ng video kung gaano ba ito kalinaw nung naayos na. At talagang maayos ba ito or hindi na. Gusto lang kasi maayos ng may-ari dahil gamer po siya mga idol. At gusto niya malambot pa rin ang paggamit. At ayan, nalinis na po natin at yan po yung original at ito po yung pinagtanggalan natin kanina mga idol na galing sa basag. Ayan, ipit na po natin. So ganito lang po kasimple mga idol, napaka base tricks lang po ito para talaga mawala ang tubig. At kung napapansin nyo naman mga idol ay talagang sukat na sukat pa rin sila dahil parehas na model po na frame ang pinagkuhaan natin. Dikitan po natin yung flex, gamit po tayo ng double-sided tape para talagang nakapix po siya at hindi po magalaw-galaw mamaya at hindi rin po siya mag-gustats. Ayan, original LCD pa rin po ang gamit natin. Talagang 100% ito at kapag nagawa na ito or mapadisplay man natin ito mga idol ay talagang swak na po ito. At 100% back to original display. At ayan, ihinang na po natin yung backlight flex. So kailangan nyo po mahinang yan mga idol at kailangan hindi rin po magdikit para hindi mawala ang backlight at hindi mag-short sa motherboard. So ayan, nahinang na po natin at ibinalik natin yung dikit at itesting na po natin mga idol. Huwag po kayong kukurap at tingnan natin kung normal ba ito. Mag-display na ba ng tama? Wala na bang basa? At bago tayo magpatuloy
sa video, shoutout muna tayo rito. Ayan, lahat at sa lahat ng ating viewers na nanonood, shoutout po sa inyong lahat. At sa gustong magpa-shoutout, comment po kayo sa video. At ayan, isalpak na po natin ang battery at medyo kinabahan ako rito dahil original LCD dito at kapag nagkamali po ako dito ay talagang malalago tayo. At ayan, i-charge na po natin. At ayan na nga mga idol, lumabas agad ang charging. At napakalinaw na po niyang tingnan mga idol. At tingnan nyo po yung mga grid-grid, hindi na rin po lumabas ang mga backlight. Di kagaya kanina na kapag igilid mo siya, makikita agad ang mga ilaw sa gilid-gilid. At dito mga idol, tingnan nyo po sa dulo ng video. Ang gagawin mo natin, isarado muna natin lahat para hindi magalaw-galaw ang ginawa natin. I-testing po natin mamaya kapag nakakabit na po lahat ng mga screw niya. So ayan, ibalik natin yung fingerprint at next naman yung mga lagayan ng screw. At konting paalala lang, hindi po ito effective sa mga AMOLED na LCD. Effective lang ito sa mga TFT na LCD na hindi po naka-built-in kagaya ng mga OLED or AMOLED LCD. So ayan mga idol, ang mga AMOLED kasi hindi po talaga yan nahihiwalay or nasisiparate ang frame. Kapag nagsisiparate na yan mga idol ay automatic po yan magba-blackout. So hindi kagaya ng mga ganito na TFT na pwede siya palitan ng backlight or yung pinaka-frame niya sa ilalim. So ayan mga idol, hindi ko muna ito dinikit, baka mamaya meron pong fault or itim sa LCD. At tingnan muna natin, i-on muna natin kung gaano ba ito kalinaw or kalinis. Natanggal kaya ang tubig kanina na bumakat sa ilalim. At para maging transparent po ko sa inyo, ayan mga idol, kitang-kita po yung frame na pinalit natin kanina, meron po yan sticker. Baka sabihin ng iba, piki po yan at pinalitan ko ng ibang LCD. At nakita nyo naman kanina mga idol, meron pong mga gas-gas sa screen. Screen protector po yan. Simulat sa poll, hindi pa daw niya ito pinatempered. At ayan mga idol, kung napapansin nyo po siya, 100% talagang nawala po yung tubig niya sa ilalim. Genius moves po ang ginawa natin at talagang 100% tanggal talaga ang mga tubig at bumalik po sa normal ang display dahil kanina sobrang labo po niya tingnan. At sana mga idol, i-support nyo po ang video natin para marami kayong idea na makukuha sa bawat upload natin. Kung napapansin nyo mga idol, wala po talagang bumakat na tubig sa ilalim. Talagang 100% satisfied po kayo sa gawa natin. At ito po yung tinanggal natin, yung pinaka-frame na may mga tubig kanina at talagang na-solve na po natin. Dahil lang po doon sa basag na LCD, kung meron po tayong mga tanggap or nagpagpalitan, so pwede natin po hindi itapon yun para kung mayroon pong magpagawa ng mga ganito, lalo na kung nabasa ang screen ay pwede po natin ilipat. At ayan, dikitan ko na po mga idol, kung napapansin nyo po, meron pa ring sticker. Huli ko na po siya dinikit para in case meron mang hindi naayos or hindi mag-touch ay talagang hindi po natin ididikit. At ayan, sa gilid po ako nagdikit mga idol dahil naangat po natin ang frame, baka pumasok po sa ilalim. At ayan mga idol, talagang nasatisfied po ang nagpagawa nito at nakauwi po siyang masaya dahil magamit na po niya at hindi na malabo tingnan ang display. At ayan mga idol, kung napapansin nyo po, wala na pong nakikitang ilaw sa gilid, hindi na po ito madali maglubat. At ayan mga idol, kung isa ka sa nakakuha ng idea ng aking mga video, paki-share naman ito at paki-subscribe. Maraming salamat po.